maraming salamat po sa inyong katapatan sa aming buhay, Panginoon, na kung saan kami pumuli ay ginather nyo dito po sa aming hall. Lord, na kayo rin po ang gumawa upang kami po ay magpuri, magpasalamat, mag-mature, Panginoon, magkaroon ng change ang aming buhay. At talagang ang inyong salita lang po ang aming panghawakan sa aming buhay, hindi po ang aming mga sarili. Kaya dalangin ko po ang inyong banal na Espiritu Santo na kayo po, Panginoon, ang manguna po sa aming gagawin ngayong umaga. Lahat po, Panginoon, ng sasabihin po namin, gagawin, kayo po may taas, Lord. At dalangin din namin ang mga kids, Panginoon, sa baba. Kung meron man, kayo po pa rin ang magbigay po sa kanila ng pag-aaral ng inyong salita. Dalangin ko po na ituro niyo po sa kanila ang inyong salita na kung saan ito po ang kalalakihan nila. Ganun din dalangin ko po ang nagtuturo sa kanila, i-bless niyo po siya ng wisdom, O God. Salamat, Lord, sambahin ka, purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yun. So, Happy New Year po ulit, mga kapatid. Again, ako po ay masaya na nagkita-kita tayo dahil na-miss ko po kayo ng ilang weeks din. Nasanay lang po ba tayo sa 10 a.m. service? Okay? Pero siguro baka sana naman wala na po sa Baker. Yung ating pong next week ay doon po tayo magsasama-sama uli sa Baker Hall. Buong Laguna po yun ng Lami. Okay? Masaya po ba kayo na nag-New Year? Oo, amen. Dapat po nakangiti na tayo ngayon kasi bagong buhay, bagong taon, bagong buhay tayo, para makita po sa atin yung pagiging anak ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kaya po siya namatay po sa krus ng Kalbaryo para maipamuhay po natin yung buhay niya. Laging may kagalakan po. Hindi masaya, kundi may galak, may joy. Okay? So ngayon po, ngayong bagong season po ng ating, ngayong bagong year ng ating talakayan. So masaya po kasi last year, natatandaan niyo pa po ba yung topic ko, yung New Year na, no fear na, no fear. Wala na pong takot pag may Panginoon. Ngunit ngayon, may iba po tayong approach na ginawa na nag-lead po ito sa akin, na gawin ng Panginoon. Binigay niya po sa akin ito habang sinabihan po ako ng Kuya Boyet na mag-topic po nga ngayon. Ngunit gusto ko rin po munang magbigay, balik tanaw po doon sa topic ng Kuya Angel. Hindi ko na po na-capture yung kay Kuya Bonnie nung last 2 weeks o yung 2 weeks ago. Pero halos magkamukha lang po na dito po, ang sabi po sa atin doon sa LSPU, kung natatandaan nyo po, tayo po ay tumanggap na po ng pagpapalang spiritual. Ito po ay complete, nasa Efeso 1 po ito, pagpapalang spiritual mula sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Pag binalikan po natin yung Efeso 1, makita po pala natin na wala po talagang pagkukulang sa atin ng Panginoon. Okay? Tayo po ay pinagpala nila ng Trinity God na meron po tayo, pinagpala po tayo nila ng pagpapalang spiritual. So hindi na po natin kailangan pang sabihin sa ating mga sarili na hindi ko kaya o wala akong kakayanan. Okay? Ito po yung sinabi din doon, sabi niya, pinili niya tayo upang maging Kanya. So ikaw at ako, pinili po ng Panginoon, hindi aksidente na na-invite po tayo dito. Welcome po sa mga bagong invites ngayong taon. Happy New Year po. Hindi po tayo aksidente na na-invite. Hindi po. Pinili po talaga tayo ng Panginoon. Ginamit lang po kaming mga nag-invite ng Panginoon para po kayo dalhin dito. Pinapaging anak niya po tayo. Kanina ang ganda nung kanta na sabi doon, sa cross po, binayaran niya po yung ating kasalanan upang tayo tawagin niyang mga anak. Tayo po ay tumanggap ng kagandahang loob, tinubos tayo, pinatawad sa kasalanan, ipinaunawa ang kanyang kalooban, pinili at hinirang para sa kanyang kaluwalhatian. Meron na po rin tayong tatak ng pagkahirang. Ayan po, bigay rin po yun sa atin ng Espiritu ng Diyos. At katibayan na pangako na may tayo pong lahat ay may kaligtasan. Amen po ba dito? Amen. So, ito po yung ating discussion na kung saan alam na rin naman po natin talaga ito. Ang Bible, kung makita nyo po, pag binasa nyo siya from old to new,
binasa niyo siya ng binasa, paulit-ulit siya, pero nagre-remind lagi siya sa atin. Sabi nga po ng Kuya Angel, bakit nagre-remind ng God? Kasi po ang tao ay makakalimutin. Ang limot, ang gamot po ay paalala. And kinapture ko rin po ito, itong Christ's good news for you, meron din po dito. Okay, the problem of man, the solution, and the result. Ang problem natin sin, ang solution po ng Panginoon si Christ, and ang result, naging anak po tayo ng Panginoon. Ngayon po, nakakalapit tayo sa Panginoon ng malaya. Kaya huwag niyo pong sasabihin na hindi po yan totoo. Totoo po yan. Pwede na po tayong lumapit sa Panginoon dahil siya po ang ating Ama at tayo po ang kanyang anak. Okay, dito din po, ayan. So, meron na po tayong lahat ng pagpapalang spiritual, na-capture ko rin po ito. Ang sabi rito, ngayon po tayo ay naligtas na po doon sa kasalanan. Isipin nyo po ang lahat ng kasalanan nyo, kung gaano siya kataas or gaano kabigat, okay? Yun po ay wala na because of the blood of Christ. So, kayo lang po ang nakakalamat Panginoon kasi po ito po yung dinadaya ng devil sa atin. Kaya hindi tayo nakaka-move forward sa Panginoon kasi tayo ay sinner, hindi na po tayo makasalanan. And regeneration through redemption. Nabago na po ang pagkatao natin at ang kailangan na po natin gawin, yung pangatlo, yung nakasalamin, living like Jesus and become like Him. Ito po yung ultimate plan ng Panginoon po sa ating lahat, hindi lang po sa akin, hindi lang po sa inyo, sa buong tao, sa buong mundo. Ito po yung kailangan na natin. Once we receive Christ as Lord and Savior. Ang tanong po, ano po ba ang plano po natin ngayong year para ito po ay ma-execute natin? Yung word po ba na plano, minsan naisip nyo kung meron po kayo sa sarili ninyo o wala. Okay? Ang pagpaplano po, ito po yung, kaya ko naisip to, no? October pa lang may nagbigay nyo sa akin ng advance gift ng Christmas. Alam nyo po kung anong binigay sa akin? Planner. Plan. October, yung isang publishing company, sir, bibig po ako sa inyo. Pagtingin ko, planner. So nakita ko doon, bakit kaya may planner? Tapos lahat ng mga, pag nabago yung taon, hindi lang calendar yung nababago, no po, no? Meron ding planner, no? Meron, parang may nag-post hindi naman po sa pagyabang. Kahit kami mahirap, yung kalendaryo po namin sa bahay nababago kada taon. Naniniwala rin ako doon. At siguro ito, nakita ko po, yung plano kasi dapat mag-connect po doon sa year. Siyempre, dapat hindi po tayo namumuhay in the past. Kaya kami plano para guided po tayo. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon, ito po ay hindi ko na ilugsong na doon sa 1 Corinthians natin na series, no? Ito po ay topical po siya. Since tayo po ay parang bagong taon, binigyan ko po siya ng title na My Plan for 2024, A Journey Towards Change and Maturity. At nilagay ko rin po yung Jeremiah 29:13 na sabi po dito, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ulit po, kapag hinanap ninyo ako, ang Panginoon, ako'y inyong matatagpuan. Yan po yung promise sa atin ng Panginoon. Pero meron pong sinabi siya, but kung buong puso ninyo akong hahanapin. Sa panahon po natin ngayon, malaki, actually sabi nga po nung kaibigan ko, hindi na tayo nasa last days eh. Nasa last 2 minutes na po yung mundo. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. So, ano pong plano natin? Hinahanap po ba natin siya? Binibigyan po ba natin siya ng plan? After na ginawa niya po sa atin sa cross ng pagliligtas, may plano po ba tayo na hanapin ang Panginoon sa ating buhay? So, ngayon po, meron akong mga ilang inventory na ginawa po dito. Actually, marami. Pero ito po yung nilig sa akin. Para lang din po sa time natin, marami siyang plan. Mamaya tatanungin ko kayo kung anong plan niyo. Pero ito po, samahan niyo ako, no? I-discuss natin yung mga plan na gusto ng Panginoon para sa atin. Okay? Para mahanap po talaga natin siya ng buong puso.
Sabi po rito, what is planning? Yan, check po muna natin kung ano yung planning. Sabi po rito, a planning is the act of deciding how to do something. Okay? Meron po tayong action na gagawin at magdidesisyon po tayo kung ano po yung gagawin natin na yun. Parang nakita ko, no, lahat parang dito nag-uumpisa, no? Parang kahit pag gumawa ka ng bahay, may plano. Pag nag-aaral ka, may plano. Pag nagkaanak ka, paano ito pag-aaralin, may plano. May step-by-step process, no? Siguro kung hindi na-invento yung plano, ano kayang siguro sabog-sabog tayo, no? Siguro, ito, what is the purpose of planning? Sabi po dito, planning helps us to be accountable for what we do. Kaya nga sabi ng sa internet po, no, think before you click. Kasi lahat po na sasabihin natin, gagawin natin, we are accountable on it. Hindi po pwedeng may ginawa kang masama o may itinanim kang masama, ang bunga po nito mabuti. Wala pong ganon. Nasa Bible din po yun. Kung ano po yung itinanim natin, siya pong aanihin natin. Ang nakakalungkot po ngayon, sa panahon ngayon, lalo na po nakikita ko sa mga Christian, mararamdamin, matatampuhin. Ang problema po, matampuhin sila, pero ang gusto naman nila, may magandang gawin sa kanila yung kapwa nila, pero sila lumalayo. So, i-check po natin yung heart natin because we are accountable on what we are doing. Okay? So, what happens if you do not have plan? If you do not plan? Ano pong bang mangyayari pag hindi po tayo nagpa-plan sa buhay? Ang sabi po dito, if you do not plan, you may find yourself unprepared for the future. Hindi po tayo ready sa susunod na bukas. Kaya siguro, maraming tao na okay na yan, pwede na yan. Kung ano mapagkasya, okay na yan. Wala kasing plano. Kaya pala tayo siguro, kasi sana may sa akin, may magbigay sa akin ngayon para malaman ko yung word ng God. Pero, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi ko po naman nilalahat kung sino lang po ang makarinig nito. Baka kaya tayo hindi makasunod sa Panginoon kasi yung plano po natin, iba. May plano tayo pero hindi sa Panginoon. O kaya wala talaga. Bahala na kung sino mauutangan ko bukas. Kung sino makita ko utangan ko. Pag di ako nakautang, magtatampo ako. Ipopost ko sa Facebook. Kaya naman, yung nagpautang, pag di binayaran, popost din sa Facebook. No? So, unprepared po kasi tayo. Hindi natin sabog-sabog yung isip natin. Kahit sabi nga sa 1 Corinthians 4, I think, or 6, kahit 1,000 ang magturo sa inyo pagdating sa Panginoon, iisa lang ang Diyos. Nakuha po natin. Hindi natin kailangan ng magaling na speaker sa harap. Ang kailangan natin, planuhin natin yung buhay natin sa hinaharap. At ang maganda po, planuhin natin to kasama ang Panginoon. Ito po yung sabi na description ng planning ng mundo. Pero ano po ang sinasabi naman ng Panginoon, ng Bible, ng salita ng Diyos sa plano? Sabi po dito, sa Kawikaan 15:22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit, ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Okay po? So dito, gusto ko pong sabihin sa inyo, yung definition ng katagumpayan po ay ibang-ibang definition sa katagumpayan ng mundo. Ang katagumpayan po ng mundo, basta meron akong magandang bahay, maayos na pamilya. Kaya yung lagi po nakikita kong parang post sa Facebook na wag lang magkasakit yung anak ko. Yung po yung maganda po yung trabaho ko, meron akong sasakyan, may business ako. Yun po yung definition ng mundo sa pagiging success. Pero alam niyo po ba ang definition ng Panginoon sa being success? Yung may katagumpayan po yung buhay natin sa hinaharap na makakasama natin ang Panginoon. Okay? Yun po ang definition ng success sa Bible at sa salita ng Diyos. Okay? Kaya po, in-input ko rin dito yung Joshua 1:8 bago ko po pakita sa inyo yung ating mga konting inventory para po sa planning. Sabi po sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay.
dito po pinapakita po sa atin ng Panginoon na wag po natin kakaligtaan man lang, mawaglit man lang ang salita ng Diyos sa buhay natin. Okay? Para po masunod natin iyon at mabigyan niya po tayo ng masagana at matagumpay na pamumuhay sa Kanya, sa piling niya. Kaya ako minsan, kita naman po ng mga kasama kong mga housemates sa bahay, kahit wala ako, kahit hindi ako, wala akong pambili nun, masaya po ako. Bakit? Meron po akong peace sa buhay ko, may presensya po ng Panginoon. Sabi sa kanta kanina, anong kailangan lang daw natin? Babad sa presensya ng Panginoon. Okay? So dito nakita ko, kahit wala ako, meron sila, wala, okay lang. Yun, ang success po kasi nga sa tao, yung meron. Pag wala, unsuccess ka lang. Hindi po. Yung katagumpayan, yung kasaganaan ng kalooban mo, nakatago sa Panginoon. Bakit? Kasi mas inuuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Kaya yun po yung ating first. Ayan, yun po yung ating first plan para po this year. No? Ang sabi po dyan, I will put God first. No? Tama? I will put God first in my life. Ayan. Ngayong taon po, pwede po ba pinapakiusap ko po sa inyo ngayong taon, unahin po natin ang Panginoon sa buhay natin. Okay? Sabi po sa Exodus 23, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Bakit po natin unahin ang Panginoon sa buhay natin? Una, mandate niya po sa atin. Utos niya yan. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kasi sa totoo lang po, ang dami na ngayon Diyos. Lagi po sinasabi to at inuulit-ulit ko, actually review lang to. Kasi nga po, ang dami ng Panginoon talaga ngayon. Pamilya natin, yung time natin, yung trabaho natin, mga kaibigan natin, yung activity natin sa work natin. Kaya kanina, mamaya, mabasahin ko din po yung mention ni Kuya Angel sa hindi napakaganda pong i-reflect no, na pagka tayo ay, pagka tayo konting sinipon, hindi na tayo dadalo sa PA, sa cell group, sa church. Pero kahit may bulutong ka, mag-jacket ka lang, papasok ka sa school kasi sa trabaho mo kasi may pagkakakitaan, di ba? So, tingnan po natin yung heart natin kung ginagawa po ba natin itong unang kautusan ng Panginoon sa Exodus pa to. Okay? Sabi rin po dito sa awit 27:4, kay Yahweh ay isang bagay lang. Ang nagsabi po nito si King David. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. King po ito, hari. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at doon humingi sa kanya ng patnubay. Pag may Panginoon po tayo, may guide po tayo. At ang nagsasalita po rito si King David, anak ni King Saul, na pangalawang hari ng Israel. Okay? Siya po ay isang hari, pero tingnan niyo po yung kahilingan niya. Ibig sabihin ng hari, lahat po ng power and wealth nasa kanya. Okay? Pero ito po yung kahilingan niya. Tayo po ba? Yan po ba ang maging kahilingan natin this year? Na unahin po natin ang Panginoon every decision we make, every action that we've been taken, dapat Panginoon po ang nauna na doon. Okay? Next po. Tingnan natin. Sabi po rito sa Pilipos 3:8-9 po, maganda pong sinabi ni Paul. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makamtam ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ito po ang objective and parang mindset ni Paul, kaya siya nakasunod sa Panginoon. Kaya pala tayo hindi makasunod sa Panginoon, maybe hindi po una ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ito po yung agad na inimpress sa akin Lord, ano kung gusto niyo isulat ko rito? Kung ang gusto niyo po ay planning, sige po. Pero ano po yung gusto niyo isulat ko rito? Ito, I will put God first in my life. Kaya ganyan po yung sentence niya para kayo po yung magbasa. Parang promise na covenant ko sa ngayong year. Okay, lahat po kay Paul, basura.
Ibig sabihin po ng lahat, even his life, even his family, even his future, even his work, even his boss. Okay? Sa lahat, sabi naman po sa Kawikaan 3:6, sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kung maisip niyo po, kung tayo po ay nagpaplano sa buhay natin, wala pong plano ang tao na 100% tumpak. Tama po ba? Kaya marami nagpe-fail Kunyari, business. Kunyari, nakita mo, dinuplicate mo lang. Ganun po uso ngayon dinuduplicate lang yung nakita para makita nila success yung Colgate. Makagawa din ng Colgate. Di ba nagpe-fail? Success yung farming. Pero pag ikaw na gumawa at nag-fail, ba't siya successful? Okay? Walang guide ng Panginoon. Pero pag ito po ay nangusap ng Panginoon na ito ang gagawin nyo, magtatakupay dahil may patnupay na Panginoon. Okay? So, I will put God first in my life. Ano pa po? Check din po natin itong maganda po itong isang verse na to. Sabi po rito, bakit natin kailangan unahin ng Panginoon? Sabi po sa Colossus 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, ibig sabihin mga kapatid, eto pong Colossus 1:16, dito pa lang po, alam na natin bakit natin kailangan sundin at unahin ng Panginoon. Kasi, lahat pala ng meron ako ay sa pamamagitan niya at para lang sa Kanya. Ibig sabihin, kung meron po akong pamilya, nilikha pala itong pamilya ko para sa Diyos at para lang sa Kanya. Ibabalik ko to sa Panginoon. Pag meron akong sweldo, may sweldo ko, Lord, thank you. Galing sa inyo to kasi sabi niyo po lahat ng nilikha niyo ay sa pamamagitan niyo at para sa inyo lamang. So ano kailangan mong gawin? Ibalik po sa inyo to, itulong ko sa kapwa ko. Diba? Tayo kasi, alam niyo kung saan nag-uumpisa ang kasalanan? Pag inamin na namin sa sarili natin na tayo ang may-ari ng meron tayo. Kaya natin pinagdadamot Kaya konting matags yung ipon mo sa bangko, masakit sa kalooban meron ka nang masasabing hindi maganda. Pero kung wala po ang Panginoong Hesus, ginawa po tayo dahil sa pamamagitan lang niya. At para lang sa Kanya, even our time, even our family and future plan. Doon na po ako lagi umiikot. Kasi ito po yung basic na nangyayari sa mundo. Kaligayahan. Sa Kanya po, ibalik po natin dahil ito po ay para sa Kanya. So this year po, ang challenge po sa atin ng Panginoon, we have to put first Him in our life. Bakit po? Ito po. Kasi po, lahat ng meron po tayo ay sa Kanya. Kahit yung mga iniisip natin problema, balik natin sa Panginoon. Ako nga yung sakit ko, nililehans ko po lagi yung tuhod ko, yung sugat ko. Lord, sa inyo naman to Sabi niyo po sa inyo lahat Diba? Di babalik ko na po sa inyo, pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako, Lord. Kasi lahat po ng meron ako sa iyo, salamin ko sa iyo to, cellphone ko sa iyo to. Kaya huwag natin siyang gawin sa masamang gawain. Kasi lahat po ng meron, kahit yung GC natin, sa Panginoon po yun. Yung mga GC natin sa Messenger, sa Panginoon. So pag-usapan natin itong godly talk or God-related topic. Sa Panginoon po lahat yan. So this year, yun po yung una nating topic ngayon, we have to put God first in our life. Kahit anong mangyari. Kahit po, kaya ang sabi ng Panginoon sa Santiago 1:2, di ba? Magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Sapagkat sa mga pagsubok na ito sa 3, napapatatag ang inyong pananampalataya. You know why, guys, mga kapatid? Kasi yung pagsubok na yun, galing lang din sa Kanya. Gusto lang niya ma-realize na mayroong, hello, Miko, may Diyos, ako yun, galing lahat sa akin yan, balik mo sa akin ng prayer. Gusto lang niya, tinitry niya tayo na magtiwala sa Kanya. Naunahin siya sa prayer at sa mga gagawin natin, siya yung unang makakaalam. Siya yung unang mag-decide. Ang masama po sa atin, tayo na lahat ng atin kasi to. Kahit nga may sakit ako, napasok ako
Pagka maglalakad, bahanay, okay lang eh. Hindi makakumabangga. Kaya, pag meron tayong konti, inaari natin atin. That is sin. Bakit? Hindi nauuna ang Diyos. Hindi natin alam tong verse na to. Na lahat pala ng meron tayo ay sa Kanya lang. Sa pamamagitan niya at para lang sa Kanya. Okay? So, yun yung una nating inventory, no? O, yung pangalawa po, i-check naman natin. Number 2, plan for this year. I will remove pride in my life. Ayan. Bakit kaya si brother ay hindi yung mga fruit of the Holy Spirit nilagay, yung mga prayer? Check natin po. No. So dito, sinadya ko po itong i-compress ng ganitong maliit. Yung parang hindi nyo halos mabasa, hindi ko po siya dinivide. Kasi may ipapabilang po ako sa inyo. Ito po, kwento sa Bible na isang mayaman na me and I principle meron siya. Hindi niya nire-recognize ang Panginoon, parang ang iba sa atin dito, no? Sabi po dito, sa saan nga ba to? John? Hindi ko pala po nailagay, sorry. John 16, sabi po rito, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, sabi po rito, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukiling. Sabi niya po rito, kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani, alam ko na. Pagigiba ko ang aking mga kamali at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, uminom at magpakasaya. 13 niya pong beses na mention yung mayaman na yun, yung sarili niya. O, ha? 13 po. Me and I principle, mahirap po yan. Bakit? Yan po ay pride. Hindi po natin nire-recognize ang Panginoon sa sarili natin. Again, mayaman to ha. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang successful, hindi po sa kayamanan, kundi yung may Diyos ka sa buhay mo. Okay? Yun po yung mindset ng tao, kaya hindi makasunod sa Diyos. Sumunod naman ako kuya sagad hindi pa rin ako yumaman. Pero ano sabi po sa 20? Okay? Sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabi rin ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paligid ng Diyos. Na-realize ko rin po dito, ito pala ang greatest sin. Alam niyo po kung bakit? Tingnan niyo, binawi agad yung buhay niya. Sinabi ba dito siya ay rapist? Sinabi po ba dito magnanakaw siya? Sinabi po ba dito na siya ay immoral? Sinabi po ba dito sinungaling siya, duwag siya? Ay magkakapatid, alam naman natin nagpuri na tayo sa Panginoon. We are blessed lang talaga sa inyo. Pero hindi po natin inaangkin yung meron tayo. Lahat po yan sa Panginoon. Kaya maganda po yung kanina yung Colossus 1:16, di ba? Lahat po ay sa Panginoon at para lang sa Kanya. Kasi pag ma-pride pala tayo, ayun pala po talaga, mamamatay po talaga tayo. Okay? So yan ha, 13 yung me and I principle, and then dito, talagang wala rin pong nire-recognize si Harry. Si Harry Herodes ba yung nakasalubong ng 3 mago para dahil narinig nila, sinilang na yung king. O ayaw niya na may ibang king, siya lang ang gusto niyang king Ayan po yung nangyari kay Harry Herodes because of his being prideful in his life. Okay? So ano pa? Ito pa po, isa na lang. 2 Timothy 3:1-5, sabi po rito, dapat mong malaman, ito po yung mga huling araw. Sa mga huling araw, ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, okay? Palalo, mapagmataas, o yung pride po, no? Mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Hindi na nila mahal ang kapwa nila. Okay? Walang habag.
mapanirang puri, mga chismis, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, ayan, ma-pride din yan, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Tingnan niyo po yung 5, ang ganda nito. Sila'y may anyo na pagiging maka-Diyos. Sumasama sa atin sa BS, nagsisimba linggo-linggo, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Pinapaiwas po tayo. Alam niyo po kung bakit? Last days na baka mahawa po tayo sa kanila. Ang priority po nito, dahil ma-pride, ito po, walang pag-ibig sa Diyos. Kaya hindi talaga makahakbang pag Sunday na makasimba. Narinig ko nga isang pastor, dinamaan ako lagi kang date kay God. Pero ang hirap i-justify ng date kay God. Alam niyo po kung bakit? Sa outing, lagi kang nauna, hindi ka nalilate sa outing May nalate po ba dito sa outing? Sige, habol na lang ako doon sa Nuwang Batangas sila, yung isa lang sasakyan. Umaga pa na sa Olivares, dito ako sa Olivares, diba? Pero pagka kay God, date, yun po yung basihan na palapit na ng palapit ang Panginoon. Ayun po yung sabi huling araw na. Okay? Maibigin sa salapi. Ayan na. Ayaw magpunta sa church kasi may overtime kami ngayon. May overtime, may bulutong yan. Pero pag konting sumakit ang ulo, bro, di mo na makatin. Sakit ulo ko. Okay, sige, okay lang yan. Kayo naman iganda nag-uusap para kayo ba lang. Yan po yung sinasagot ko. Kasi hindi naman ako affected doon. Kasi ako po ay ginagamit ng mga hindi ko ako judgmental. Okay? So yan po iwasan this year po nawa, I pray, na mawala po yung pride sa buhay natin. Alisin na po natin yan, hindi po totoo yan. Panloloko lang po yan ng paawan. Ano pong next item natin? Sige po. 5 lang po ito. Okay. Ito po, ito maganda. Number 3 po natin, I will humble myself before God. Okay? I will humble myself before God. Sabi po rito, a humble person is not proud and does not believe that they are better than other people. Yung humble po, kabaliktaran ng ma-pride. Okay? Sabi po sa James 4:6, God opposes the proud and shows favor to the humble. Tignan niyo po, pag tayo ay arrogance and mayabang o yung ma-pride, wala pong pagpapala. Pero ang humble, meron pong favor, may pagpapala ng Diyos. Sa James 4:6 po siya. The greatest example of humility in Scripture is the Lord Jesus Christ. Sinanap ko sino kaya ang naging pinaka-humble? Kasi alam ko naman po lahat na tayo mga servant humble. Pero yung karakter sa Bible, sino po kaya ang pinaka-humble na nakasulat sa Bible? None other than Christ na. Okay? Sabi dito, while Christ was a human here on earth, He was still God. He demonstrated His humility by His example of love, respect, and putting others above Himself, teaching but most of all, giving His life and dying for us all in our place. Ang totoong humble or humility or humbleness po, yung nagpapasakop tayo sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Okay? Pwede nyo pong itanong sa sarili nyo, kanino kaya ako nagpapasakop? Baka po yung humble no ay mali, meron po kasing false humility. Baka yung bait-baitan tayo sa maraming tao, pagdating sa bahay, sungit-sungitan na tayo sa mga asawa natin. Okay? Pagdating po sa bahay, ang asawa natin, hindi na asawa at title sa buhay natin, kundi katulong, servidora, boxing, yung punching bag, hindi na asawa, Bakit po? Kasi hindi tayo humble. May false humble tayo pagka merong cell group, pero yung sarili po natin, makikita yan totoo sa bahay. Makikita po talaga, hindi po pwede hindi. So, i-check po natin yung heart natin kung ganun din po tayo, especially to our parents. Okay? Baka mamaya, kung sigawan natin sila, parang hindi tayo anak nila, parang gano'n. Check po natin kasi ang humbleness po, yung word niya po ay yung
It's better, ano yun? Putting others above himself. Mas pinapahalagahan niya po yung iba kaysa sa kanya. Humble. Kaya po nakakasunod ang lahat ng servant sa Panginoon, nagpapasako po sila sa Panginoon. So meaning, kung hindi po tayo nakakasunod, at ang pagsunod natin kung i-score natin 5, 6, hindi 10, or hindi 100%, maybe, ang problem po natin, hindi po tayo nagpapasako because we are lack of humbleness in our life. Kaya lang may life sa buhay po natin. Sabi po dito sa Pilipos 2:5-11, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo. Kay Kristo, hindi po sa mga napapanood natin. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, tingnan niyo po kung gano'n siya kahambol. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ganyan kung gano'n siya kahambol, no? Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Lord, not my will, but your will be done. Yan po yung humbleness. Pag po tayo ay medyo nagiging arrogance na, nagiging prideful na, balik po tayo dun sa word na humble. Okay? Ang gusto po ng Panginoon ay nagiging masunurin sa Kanya. Po. Sana po napakaganda po ng topic natin. Habang ginagawa ko po to, ako yung nasusorry talaga sa Panginoon. Hindi naman ako naiyak, pero masaya ako kasi binibigay niyo sa akin tong gantong, alam niyo po yun, yung pag-iisip, yung wisdom na galing sa Kanya na kailangan po talaga natin. Okay? Kasi again, yun nga po, yung pride, tingnan niyo po, pinapatay agad. Talagang kinukuha agad ng Panginoon. Hindi naman po takutan tayo dito sa church, kundi kung ano lang po yung katotohanan sa salita ng Diyos. Maybe, baka hindi po tayo talagang fully makaintindi sa word ng God kasi mataas po tayo sa Panginoon. Ibaba po natin, ang sabi po ng Panginoon, di ba? Ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Makita po natin mamaya. Sabi po sa Pilipos 2:5-11, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ayan po tayo. Ganyan din tayo. What is true from Christ is true for us. Okay, sabi niya po yun. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na sa Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Okay? Pag hindi po tayo humble, hindi po natin napapahayag na si Christ ang Panginoon sa buhay natin. That is why may mga bitterness pa rin. That is why may mga pride pa din. That is why meron pa rin tayong kaaway. At ang nagdadrive pa rin po sa sarili natin ay ang sarili natin. Sa Matthew 23:12, ang sabi ulit, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ano pa po? Sabi rin po sa Matthew 18:1-4, ng mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Okay? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Ang sino man nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Hindi po natin magagawa yung maging humble kung hindi po tayo nagbabago. So ngayong year po, baguhin na po natin yung pananaw po natin sa Panginoon. Hindi po ang Panginoon ay si Gary Valenciano na natutulong ba ang Diyos. Na gagawin lang po natin siyang fire extinguisher pag meron na po tayong kailangan. Pag papatay na po yung sunog. Okay? At ang nauna po sa atin, yung konting sinabi po ng kapwa natin,
bibigyan po natin ng meaning, magiging issue, ikakalat, hanggang sa sumabog na po. Ang pagiging humble po ay pagpapakababa gaya ng batang ito ay siya po, tayo po, yung mga humble po. Si Christ po, kung hindi po siya naging humble, hindi po siya ang niluklok sa kanan ng Diyos. So, i-check po natin yung ating sarili. Kung tayo po ba ay merong humility sa sarili. Habang sumusunod po sa Panginoon, tayo po ba ay humble before Him. Okay? So, i-check po natin. Kasi ang mga bata, wala po yung ibang ginawa kahit makulit, kundi umasa sa magulang nila. Ang humbleness po, yung ikaw umaasa ka sa Panginoon at hindi sa trabaho mo. At hindi sa pamilya mo, kundi sa Panginoon. Ang ma-pride po, ang umaasa ang ma-pride sa sarili. Kasi yun yung kasabihan sa mundo eh. Hindi, trust yourself. Kaya mo yan, kapatid. Maniwala ka lang sa sarili mo. Yun yung puto lang kamay, dami nagagawa, ikaw pa kaya kumpleto. Ganun po yung mga sinasabi ng mundo. Di ba? Pero dito po, sa Bible, ang sinasabi po, sa Panginoon magtiwala. Okay? Kagaya ng mga bata. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi po tayo humble. Diba? Hindi po humble. Hindi nasunod. Sabi pa rin po sa Colossus 3, alas na po ito, 3:12 to 13, sabi po rito, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kung hindi humble si Christ, hahayaan niyo na po tayo sa lake of fire, sa hell. Kahapon nakita namin ni Mrs. sa Kalamba, may gotohan. Alam niyo ba pangalan kung ano? Go to hell. Tapos, pagbalik namin, nadaan uli namin yung isang restaurant. Alam niyo kung anong pangalan? Forbidden Club. Ayun ang mga go with the flow eh. No? So dito, tinuturuan po tayo na magmahal. Pag hindi, ang pagmamahal po, yung humble ka. Pero pag nagmamahal ka at mayabang ka, hindi po totoo yung pagmamahal. Yun po ang sad reality. Ang gusto kong pagmamahal ng Panginoon, rooted sa Kanya, na may kasama ang kapakumbabaan. Yung better po yung iba, binibigyan po ng mas importansya yung ibang tao kaysa po sa Kanya. Yung kahit anong oras na, pag may nataya sa inyo mag-Bible study, sige, ibigay niyo po yung oras niyo. Wag po kayong punta sa lungga dun sa comfort zone. Kasi sabi ng Panginoon, lahat ay ginawa sa pamamagitan niya at para lang sa Kanya. Even our time. Pag po binawi na po yung time natin ng Panginoon, nasa na po tayo, 6 feet below the ground. Wala na po tayong magagawa. Kaya lahat ng meron tayo ngayon, taon, ibigay na po natin sa Panginoon. Okay, last na po ito. Sabi naman po dito, last item, 4 and 5 na, pinagsama ko na. Ano po? Sabi dito, I will be a faithful Christian rather than a faithful one. Ulit. Ang last item natin, dalawa na po kasi sa isang kwento lang siya. I will be a faithful Christian rather than a faithful one. Yung faithful po, merong word siya, binasa ko siya, superlative po siya ng being. Talagang sobrang faith na. Yung may faith pero nababago. Pero itong faithful, talagang ano po talaga ito, peking-peke. Kumbaga sa, di ba may OEM na ngayon, tapos yung ibang made, no? Ito po talagang kunting gamitin nyo lang, bibigay nyo siya. Okay, sabi po sa Matthew 6:1, ito po, maganda rin yung verse, sabi dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buwat sa inyong amang nasa langit. Ayan po hindi po ako nagsabi na ayoko naman maging play safe sa harapan nyo. Pero ang Panginoon po, nakikita po yung ginagawa natin. Hayag man o lihim, faith man or faith. Okay? Kung bakit tayo na andito, chinecheck nyo yung heart natin, may CCTV siya na kita yung heart natin, na tayo ba ay totoong Christian o parang totoong Christian. Okay? Sige, kasi wala po tayong gantimpala sa langit.
So, ano po yung kwento? Napakaganda po nito. Sa John 12, yung binuhusan na, ito, familiar na nito yung mga binibis ko kasi isang buong linggo, ito po yung binihis namin. Sabi po ito sa John 12, 1 to 3 muna tayo. 6 na araw na bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakita si Lazaro ng kanyang muling binuhay. Si Lazaro po, yung 4 na araw ng patay, binuhay ng Panginoon. Isang hapunan ang inanda noon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Okay? Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Yung pabango po, ni-research ko po siya, pabango patawag po sa kanya ay alabastro. Sa ibang salin sa Lucas 12, Lucas 14. Ito po ay pinakamahal na pabango nung kanilang era. Okay? So, ito po ay ang sabi rin po dun sa Lucas, ito po ang katumbas nito ay sweldo ng isang buong taon. Ganon siya kamahal niya. Ang sweldo ko 10,000. Ibibili ko ba ito ng pabango? Mamahalin yung 10,000. Ito po, 120,000 ang presyo. Sweldo po siya ng isang buong taon. Sabi po sa Lucas. Hindi ko na po nalagay, mahaba yung kwento. Tapos, ito po ay, syempre, of course, mahal siya. Mabango siya, mahalimuyak nga. Ito po, nagkakaroon ng isang babae nito. Ibinibigay niya po pala ito sa mapapakasawa niya. Parang simbolo siya na kung saan ito ay tanda ng pag-ibig. Gusto nyo kahit milyon ang halaga nito sa'yo na to dahil mahal kita. At ito yung mabango. Ibig sabihin, ganun yung pagmamahal ko sa'yo, mabango. Laging hindi oily, hindi yung mga asawa natin, mga oily na ba? Okay, pero ito, ibinibigay. Tapos, yung mabango na ito, alam niyo kung ano, ang yari niya, ang lagayan niya, marmol. Marmol, ibig sabihin, pag pinutol, di ba wala po siyang bukasan, pag pinutol mo yung, pag inopen mo, hindi na siya hindi mo na siya, wala ng takip para doon. O, hindi, siguro plastic natin, plastic, wala naman. So, gagamitin mo na talaga siya. So, sa kasal siguro nilang ginagamit yun para humalimuyak ang buong place. Ganun po, kahalaga ang isang pabango ng alabastro nung panahon na yun. Pero ano pong ginawa niya, dahil faithful siya sa Panginoon, ibinuhos lang sa paa niya, tapos ang ginamit niya pong pangtuyo ay buhok niya. Ibig sabihin po, si Maria po ay faithful servant ng Panginoon. Na ibibigay niyang lahat sa Panginoon, wala nang matira sa kanya para lamang sa Panginoon. Okay? Faithful siya. Alam niyo po bakit siya faithful? Yun ang magandang tanong. Bakit kaya siya faithful? Kasi po, na-encounter niya si Christ na binuhay niya yung kapatid si Lazaro. Kaya tanungin po natin sa sarili natin, bakit ba ako faithful? Dahil pogi lang yung nag-BBS sa akin? Diba? Galing magsalita nung nag-BBS? Bakit ako faithful? Takot ako dun sa BS leader ko, palagi nakasimangot, hindi man lang umiti, pero nasa Diyos. Ganun ba? O faithful ako kasi meron akong hugot sa Panginoon. Faithful ako kasi na-encounter ko talaga ang Panginoon. In case of Maria po, na-encounter niya yung Panginoon, binuhay si Lazaro, at naniwala sila na naniwala po siya na si Jesus talaga ay Panginoon. Kaya, kahit anong meron siya, na-realize niya, para sa Panginoon to. Ibibigay ko tong faith na to, hindi ako titingin sa tao, kahit ito yung naaasar na ako, papatawarin ko siya. Ay Christ lang ako nakapokus. Why? May hugot ako eh. I-check po natin yung sarili natin. Baka wala tayong hugot. Fake po yan. Ibig sabihin, kung hindi ka naniniwalang si Jesus talaga ang Panginoon at hindi mo siya na-encounter man lang sa buhay mo, ay evaluate, ipag-pray po natin yan. Kasi si Maria, kaya niyang ibigay lahat sa Panginoon dahil natutunan niya, nalaman niya, na-encounter niya na siya po talaga ay Panginoon. Binuhay si Lazaro.
Yun po yung isang magandang lesson sa pagbubuhos ng pabangong alibastro. Ano naman yung painful? Ito na po, kadugsong po nun. Ayan po. Ayan, yung mga sausawera, nakapanood na ba kayo face to face? Ayan po. Kasi pinapatawa ko lang kayo, medyo seryoso. Yung faithful po ito. Ito'y pinula ni Judas Iscariote. Okay? Ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang, ito totoo to ha, ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Mahal po kasi talaga yung pabango na yan. Maaaring umabot sa 300 salaping bilang ang halaga ng pabangong iyan. O, tal yung 1 year talagang ano yun eh. 1 year talagang sweldo yun eh. Okay? Sinabi yun ni Judas, hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas siyang inuupitan ito. Ay, sino na po ba nakapangupit sa mga bulsa ng tatay? Ako dati, pag tulog tatay ko yun, humagok na ang ano ko, ang kiko, pag humagok. Kasi pag humagok nyo, kahit gano'n din yun, mga 10 tapit bago magising. Tapos kunyari, dadaan ako sa pantalon, o yung may mabigat, may kumalansin, yun na yun. Ngunit, sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Ayan. Hayaan ninyong ilaan na ito para sa araw ng aking bibig. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi nyo kasama habang panahon. Okay? Ano nakita nyo rito? Bukod sa magnanakaw si Judas. Si Judas po, laging kasama ni Jesus. Parang tayo, lagi may BS, lagi nasa church, pero hindi pala ang buhay nasa Panginoong Jesus. Hindi katulad ni Maria, minsan lang na-encounter si Christ, binigay niya lahat sa Panginoon. Si Judas, palaging kasama, pero very practical. Alam niyo, valid reason na ba yung sinabi niya, no? Kaya tayong mga Christian, pag practical Christian ka pala, yung alam mo yung pera lagi tinitingnan mo, yung sayang na word, hindi ko naman sinabing gustahin nyo nang walang katuturan, ha? Pero, i-check nyo yung heart nyo, baka practical Christian kayo, mga kapatid. Delikado pala ang practical Christian. Kasi sabi ng Panginoon, hindi natin siya pwedeng pagsilbihan ng sabay. Diba? Yung kayamanan at ang Diyos. Baka pinagsisilbihan natin ang Diyos, pero nakatanaw din tayo sa bank account natin o magkano na yung ipon natin. Kasi dito, makita po natin, si Judas, lagi po siyang naandoon sa kasama ni Jesus, nagpapagaling ng may sakit na, buhay ng patay. Witness po siya eh. Pero hindi siya naging witness sa action niya. Kung hindi, nanghihinayang siya sa salapi. Nanghihinayang siya sa action na ipapakita sa Panginoon. That is why siya po ang nakita ng devil para gamitin na magkanulo kay Kristo. Kaya nga tingnan po natin, baka tayo sanhin ng pag-aaway-aaway sa church, maybe because nakita ka ng devil na ikaw ang pwede kong gamitin. Kaya laging may gulo. Pero nasunod ka kay Jesus. Pero fake ka pala. Nakuha niyo po, sabi nga yung isang pastor, kahit paunahin mo yan ng Bible pag natutulog, kung yan ay fake talaga yan. Diba? Kahit matulog yun sa loob ng simbahan, doon na tumira, kung fake yan, fake talaga yan. Pero sa Maria, isang beses na encounter, 2 beses na encounter, pangatlo binuhay si Jesus, ibinigay ng lahat sa Panginoon. That is faithfulness. And we cannot see God without faith. We cannot please God, without faith. At yung faithfulness, nanganganak yun ng holiness. Okay, dito po, ang nakakalungkot, si Judas po ay lagi niyang kasama. Pero, fake pala po si Judas. At, ang gusto lang po niya ay yung salapi. Valid reason po na sinabi niya na ito ay makakatulong sa mahihirap. Diba? Parang pag tayo, paano ba example natin dito? Meron tayong outreach, mag-share tayo ng gospel. Abroad ako makakasama kasi meron kami sa company ng yung bibigay kami ng tulong sa mga mahihirap din. Sayang naman kasi magagamit din naman ako dito. Mga ganun. Pero ito po ang pinaka gusto kong ma-realize yung may yellow. Sabi po ng Panginoong Jesus, sinagot niya habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin po nito,
yung pag-invite po sa atin na sumunod sa Panginoon, baka last day na natin yun at hindi na tayo buhay bukas. Ito sabi po ng Panginoon ngunit ako'y hindi nyo kasama habang panahon. Baka malay nyo, itong linggo na to, last Sunday na pala. Nakita nyo po yung senaryo? Baka yung BS nyo, tinamad pa kayo, yun na pala yung last day. Kasi may mindset po ang tao sisimba ako, next week na lang Brad, o kaya online na lang ako, kasi may gagawin lang talaga ako. At sigurado ba kayo talaga na meron pang next Sunday at may online pa mamaya? Sabi ng Panginoon, darating siya dito na hindi tayo handa. Kaya magsipaghanda kayo, sabi niya, di ba? Na-catch po natin yung lesson, di ba? Baka ngayon na lang tong Sunday worship service natin, hindi pa tayo dumalo, di ba? O kaya, pinilit na tayo, hindi pa rin tayo dumalo, di ba? Etong dalawang karakter po na naandito, sinabi po niya ito, bakit? Para makita nila ang sinasabi ng Panginoon, ibigay niyo na yung best niyo sa akin, kasi baka mamaya bukas, andun na ako sa cross, hindi niyo na yung maibibigay. That is why, nung nag-necro ako nung last December sa isang kaibigan, nakita ko po talaga ang pagtangis nila doon sa nanay o lola nilang namatay. Kaya ang sabi ko po, habang nabubuhay yung mahal nyo sa buhay, mahalin nyo na, hindi yung grabe yung sigawan, grabe yung sinasaktan nyo emotionally, physically, spiritually. Pero nung namatay, iyak kayo ng iyak. At wala na kayong ginawa kundi magpunta sa simenteryo at mag-alay ng bulaklak. Pero nung nabubuhay, binigyan nyo ba siya ng importansya? Kailan po yung huli? Yun yung mga tanong Bigay po natin yung best natin. Pag alam nyo po merong gathering na ganito, gagamit ang devil ng mga ibang tao para hindi po kayo matuloy sa simbahan, sa BS, sa cell group. Paano po? Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo siya habang buhay kasama. Paano po pala kung wala, last cell na pala yun? Hindi pa ako naka-attend. Then pag nagkita tayo ng Panginoon sa Judgment Day, ano po sasabihin natin? Sabihin ng Panginoon, sige nga, bakit kita papapasukin sa langit? Ano rin ginawa mo? Nagplano po ako, nagpaalam naman po ako na hindi ako makaka-attend ng church tapos, bakit? Meron pong tawag si boss ko. Nakuha niyo po, papapasukin kaya kayo no? O kaya, papapasukin ba kayo ng Panginoon kung hindi kayo humble, hindi kayo ma-pride kayo? Hindi nyo siya inuuna, di ba? Fake Christian pa pala. O sasabihin mo sa Panginoon, dati po akong Christian. Naku po. Okay? So, eto po, tingnan natin yung yung story na to. Kasi ito po ay maganda siyang i-reflect sa ngayong taon kung tayo po ba ay faithful talaga sa Panginoon. Or baka routine lang natin yung simbahan, routine lang natin yung mga ginagawa. Okay? So bilang conclusion po, sabi sa Colossians 3:1-4, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Nakatago po yung buhay natin kay Christ. So siya lang po yung isipin natin. Unahin po natin siya. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Lahat po, whether we like it or not, dahil ko pong sinasabi to, kung mayaman man tayo o mahirap tayo, healthy man tayo or unhealthy tayo, lahat po tayo mamamatay, whether we like it or not. Kaya this year, 2024, importante po itong sinasabi na sa atin ng Panginoon. Ano po yung plano po natin sa buhay? Ang plano po ba natin sa buhay ay tumalikod sa Kanya, mag-serve sa Kanya, pero faithful tayong servant ngayong year, 2024. I-claim na po natin kasi, ang sabi po sa Pilipos 1:6 na pinapaad po sa akin ng Kuya Angel, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Tayo po, I'm sure, ang mga galawan natin pag walang Panginoon. Pero ang Panginoon, natitiyak po niyan.
natitiyak po niya na pag inuna po natin siya, ay ano po, meron siyang mabuting gagawin at lulubusin niya ito hanggang sa araw ni pagbalik ni Christ. Bago po yung tanong, kahapon habang ginagawa ko, nabuo ko po itong isang dalawang sentence lang naman po ito. Sabi po rito, my plans for 2024 is to put God first in my life so that I will no longer believe or being prideful in myself and start to trust or being humble and being faithful in God who loved me and gave Himself for me. In Galatians 2:20. Also, I will turn away all the lies of the enemy for being a fake Christian and started to find God with all my heart in Jeremiah 29:13. To be faithful in Him in following His instructions this year and for the rest of my life. Ito po ang ating mga tanong. Sabi po rito, dalawa lang po, what is your plan this year and coming years and the coming years in your life? And number 2, are you ready to become a witness of God for the rest of your life? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa inyong mga salita. Salamat, Lord, sa realization na kung saan tinulungan niyo po kami mag-plan for this year, O God. Dahil, Panginoon, sabi niyo nga po, hindi po namin alam, Panginoon, ang araw ng bukas. Kayo lamang po ang nakakatiyak ng mga bagay, Panginoon. Kaya wala po kaming ibang gagawin ngayong taon, kundi unahin po kayo, Lord God. Alisin po yung pride po namin, Panginoon. Magpakababa sa harapan niyo, Panginoon. Maging faithful followers ni Lord and faithful son niyo, Panginoon. At i-avoid at aalisin na rin po namin ang pagiging faithful Christian. Salamat, Lord, sa truth na meron po sa salita niyo. At habang kami po ay humahayo, kinigden din po namin ang inyong pangako na kami po isasamahan niyo hanggang sa dulo ng mundo. Salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.